Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niebe, paglagapak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig, kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tagtuyo dito sa ating bansa ay nagsisimula ng Marso hanggang sa simula ng Mayo. Sa ganito mga panahon, tuyong-tuyo ang mga lupa sa bukid, sa ating mga parks at mga gardens. Halos brown ang lupa. Pagdating ng unang ulan ng Mayo, bigla na lang lumalabas, sumisibol ang mga damo at nagiging green na naman ang mga parang. Talagang nakikita natin ang effect ng ulan. Ganyan inihahambing ang effect ng salita ng Diyos sa ating kalooban. May mga panahon sa ating buhay na tuyong-tuyo tayo, para tayong lantang tanim. Ito ay nadidiligan ng salita ng Diyos. May isang pangitain si Propeta Ezekiel na isang lambak na punong-puno ng tuyong buto. Pinasalita siya ng Diyos sa mga butong ito at ang mga ito ay nakadugtong-dugtong at naging mga kalansay. Nagsalita naman siya at nagkaroon ng laman ang mga kalansay, naging mga zombie. Nagsalita siya uli at nagkaroon ng buhay ang mga tao. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ito'y nagbibigay ng buhay at sigla sa atin. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pakikinig sa salita ng Diyos at pagbabasa ng Bible. Kaya nga sa mga panahong ito, maraming mga recollections at retreats ang ginaganap. Pero nandyan din ang salita ng Diyos sa ating mga Bibles. Buksan uli natin ang ating mga Bibles at basahin ito. Nagbibigay ng sigla at inspirasyon ang banal na kasulatan. Hindi hahayaan ng Diyos na walang pakinabang ang kanyang salita. This is why the Word of God is always alive and effective. God is the same yesterday, today, and forever. Kaya ang kanyang salita ay hindi nalalaos. Kahit na ito'y sinulat ng matagal na panahon na, basahin lang natin ito sa diwa ng panalangin at may kabukasan sa Diyos. At matatagpuan natin ang kapangyarihan ng kanyang salita na nagbibigay ng buhay. Salamat o Diyos sa biyaya ng iyong salita. Nilikha mo ang mundo sa pamamagitan ng iyong salita. Ito ay nagbibigay din sa amin ng liwanag at sigla hanggang ngayon. Buksan po ninyo ang aming mga puso upang mamunga sa amin ang iyong salitang makapangyarihan. At
At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.